gisingin mo. Bakit? Yung kanyang yung kanyang dyaryo. Kinasuhan ng cyber libel. Nabasa ko yan. Oo. Yung, si Congressman, ano ba to? Manix Dalipe. Oo. Kinasuhan ho niya ng kasong cyber libel ang The Manila Times. Ito yung binabanggit na Oplan, Oplan Horus. Nasangkot pala ang pangalan ni ni Congressman Manix Dalipe. Ano bang balita natin? Anong sinasabi? Bakit sinampahan nila ng kaso, cyber libel itong Manila Times? Kaugnay kasi ito nung isang nilathala nila na artikulo, April 23. Kailan lang din, ha? Bago lang, Oo, tungkol daw sa isang leaked document na may pamagat na Mid-Election Final Campaign Sprint Action Plan o yung nga Oplan Horus. Ayun. Ito daw ay may lagdan ni Dalipe. May logo ng alyansa para sa bagong Pilipinas at sinasabing tinalakay sa pulong ng Lakas CMD noong April 22. Nako. Nung sila'y nagpulang sa Malacanang. Sinasabi sa dokumento na ginagamit daw ng kampo ni Marcos, ng Pangulo, at ng kaalyado nito ang House inquiries and legal cases mula sa drug war ng dating Pangulong Duterte hanggang sa confidential funds ni BP Inday Sara para pahinain ang kanilang team at palakasin ang alyansa ng Administrasyong Marcos. Sabi pa sa dokumento, pabibilisin ang paglilite sa impeachment ni BP Inday at ipipris ang kanilang asset, at tumutulong din sa ICC para sa pag-aresto kina Senador Bongo at Ronald Bato de la Rosa. Ayun. Ang sabi ni Dalipe sa kanyang ipinail na kaso, malicious ito. Malicious and false. Kasi hindi naman po binerify. Malisyoso at mali. Hindi daw verified yung document bago inilithala. At siya, ito pala si Dalipe ay kumakandidatong mayor ng Zamboanga City. Siya ang ngayon, majority leader. Ito ng Kamara de Representante. At Executive Vice President ng Lakas. Ganun. At ngayon pala, ang tinatakbuhan niya, mayor ng Zamboanga City. Zamboanga City. Maganda pala ang labanan ngayon nila. Dahil sa pangyayaring ito, ano daw naging partisipasyon ni Dalipe batay doon sa inilabas ng The Manila Times? Hindi binanggit yung kanyang pangalan dyan. Siya lang ang nag-file ng kaso in behalf doon sa partido. Kasi yun ang buong Kasi siya nga ang majority leader at saka siya ang Executive Vice President. Vice President ng Lakas CMD. At parang may nakita ko, sumulat din siya kay Director Jimmy Santiago ng NBI. Ano yung hinihingi niya sa NBI? Na magkaroon ata din ng malalimang investigasyon ukol sa bagay na ito. Kasi itong Oplan Horus, mukhang yung The Manila Times lang ang naglabas. Aywan ko lang, sa ibang dyaryo nung araw na yon, unang lumabas ito ay mukhang yun nga lang, yung pahayagan na yon. Ayun. Mayroon bang binanggit kung sino-sino partikular doon sa Manila Times ang kanilang sinampahan ng reklamo? Dito sa hawak ko, wala. Pero most likely ay publisher niya. Yung editor-in-chief siguro. Editor, lahat na ng official yan. Kasi nakakasuhan na rin ako niyan dyan. Ganun ba? Yung himpilan natin, nakasuhan na tayo. Bilang station manager. Kasali ka pero wala naman. Abangan natin yan, So, ito pala ang naging mainit na issue. Pero at least nakahinga-hinga akong maluwag. Wala na, akala ko nabanggit din na naman tayo. Hindi naman tayo kasama. Akala ko yung aking pahayagan. Iba yung pahayagan ko kasi. Hindi ba ito? Hindi yan ang pahayagan ko. So nagkamali na na wrong... yung pahayagan ko kasi kapag kami nakabulag, tayo nang tinatakip kapag saka yung pangbalot ng ng lumpia at saka ng tinapa. Doon tayo nagbabase ng ating mga balita. Nako. Anyway, ayan po ang mga maiinit na issue sa hapong ito. Pero gusto mo bang mabigyan naman kita ng magandang balita? Yun ang maganda. Sabi ko naman sa'yo. Kaya nasipayo ako sa 3 balita. Ano pa ba yan? Ngayon at sa mga darating na araw ay posible
Nelson, na madagdagan ang iyong arawang sahod. Hala! Yes! Ang inyo pong daily wage, arawang sahod, ay posible. Ang emphasis na Nelson ay posible na madagdagan araw-araw. Oh. Aba, para magandang balita yan Sabi ko naman sa iyo Sigurado ba yan? Magkakatotoo na ba yan? Kasi desidido ngayon ang Senado ukol dun sa panukalang magkaroon ng 100 pisong legislated wage increase para po sa mga pribadong sektor, Nelson. Ang binabanggit po ni Senador Mig Zubiri, ang pagbibigay ng aumento sa sahod ay pagbibigay lang daw po ng hustisya, mga kababayan. Ngayong nagpapatuloy ang pagsirit ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Sino may sabi? Ha? Si Senador Juan Miguel Zubiri. So, sinusulong pa rin niya yung 100 peso wage increase. Yan. Ano ba? 100 na yan araw-araw o daily wage increase yan. Hindi monthly. Malaking tulong yan, Jen. Bay, kumantakin ko, tumatrabaho ka ng 20 araw sa loob ng isang buwan. Abay, di 2,000 pisong dagdag yan. Magandang ano na yan. Doon sa mga minimum wage earners na sana, wala raw problema kay Zubiri ang 100 pesos o 200 pesos. Gaya ng panukala sa Kamara na aprubahan daw po ng Kongreso dahil ang dagdag sahodan niya ay hindi po regalo sa mga magagawa kundi isang karapatan na dapat igalang at ipaglaban. Yan ang sabi ng isang mambabatas. Paano nila isusulong yan dyan kung siya lang kung Senado lang? Di ba dapat meron niyang counterpart sa House? Kasi ang counterparts ng House, 200. Ang Senate, 100. Mas mataas. Mas mataas ang, approve na yun, Approve na po yung House panel. Ngayon, magkakaroon sila ng BICAM, ay ang Senate, ang pinupush nila, 100. Pero ang tanong nga natin dyan ay sa loob na lamang ng kailan ba magbabalik ang session? By after election, May, June, ayan, ang mga isang buwan na lamang yan, Nelson. Ewan ko lang kung makakahabol pa itong panukalang ito. Kaya nga sabi ko, posible, ang diin ko ay possible. Yung possibility na ito ay maipasa. Ikaw ba, umaasa? Sa loob ng halos isang buwan na lamang natitira pagkatapos ng kampanyahan at pagkatapos ng midterm elections, ay maipasa pa kaya itong panukalang batas na ito? Parang mahirap, Parang mahirap. Pero siguro kung pagtutuunan ng pansin at baka pwede. Sabi ba nila, kaya pa yan? May habol? Pagka ginusto, alam mo naman dyan sa Senado. Sa bagay. Sa Senado, tsaka yung mga mababatas natin, pagka ginusto, pangalawa, kung may pasa nila, pag dumating ba sa tanggapan ng Pangulo, ay ipapasa din ba ng Pangulo? Di ba? Alam mo naman ngayon, Nelson, may mga bali-balita na maraming ginagawa ang mga kakampi ng Pangulo para pagandahin ang ratings ng Pangulo. Nako, diyan ka nagkakamali, Jen. Uunahan na kita. Ano sinabi mo? Pagandahin at itaas ang ratings ng Pangulong Bongbong Marcos. Fake news yan. Dalawang survey na kasi, Nelson, ang lumabas. Mababa, di ba? Na pabulusok po pasubsob ang ratings ng Pangulong Bongbong Marcos. May kumakalat nga ngayon na memorandum order, di umano na Malacanang. Ganon? Napapataasin daw ang trust rating ng Pangulong Bongbong. Pero sa press briefing sa Malacanang, pinabulaanan nito, itinanggi po ito ni Attorney Claire Castro, yung memorandum order na yan. Di umano. Sabi niya, fake news yung sinasabing rekomendasyon. Una, dun sa memorandum, Jen,
papatalsikin daw si House Speaker. Di ba? Sabi nila yan ang nakakapagpababa ng ano mo eh. Ng ratings? Oo. So, teka lang. dun sa ano tatanggalin daw si House Speaker. Hindi ho totoo yan. So, teka lang. Kasi dalawang punto yun, Nelson, ha? Mali din ba yung memorandum na ang layong ipataasin ang kanyang ratings makabawi? Pangalawa, fake news ba yung planong patalsikin si Speaker? Alin kaya doon? Parehong fake news yan. Ganun. Kasi may memorandum na lumakalat. May pirma pa daw ito ni Executive Secretary Lucas Bersamin. At ang petsa, April 15 yan, Ayun, pinakikita natin. April 15, 2025. So yan ay fake yan, hindi totoo yan? Hindi yan totoo. Ang sabi ni Atty. Castro, it's a fake news. It's fake. So, wag nyo nang pagkaabalahan yan. Fake news, tapos nakalagay yung certified true copy. Oo. Ito pa sabi niya. Ano pa? Wag po tayong basta maniniwala sa mga fake documents. Ayun. Sa mga dokumentong nagkakalat-kalat. Tandaan natin, uso ngayon ang fake news. Ayan, pati hindi rin nakapagpigil si Executive Secretary Lucas Bersamin Pati si ES. Ano sabi ni ES? Ang sabi niya, tingnan niyo mabuti ha. Authentic ba yung memorandum na yan? Ang sabi niya, the Office of the Executive Secretary categorically denies the authenticity of said memorandum. Ayun. Apparently, the spurious memorandum is a blatant attempt to spread disinformation and to sow division in the ranks of the administration candidates. Ganon. It should be dismissed as the handiwork of malicious minds. Pero ako, Nelson, pasensya na. Ako bilang isang observer, ano ang masama? Halimbawa, tayo, mga opisyal ng gobyerno, ano ang masama kung pag-usapan nating makabawi, kumambyo ang ratings ng Pangulo? Masama ba yun? Wala naman, wala. Bawal ba yun? Hindi naman. Di ba talaga naman trabaho nating, bumabagsak ang ratings ng Pangulo ito? Tayo'y magkasundo nga, mapag-usapan natin yan para makabawi ang ratings ng Pangulo. Masama ba yun? Hindi naman. Hindi ba dapat kayo ng trabaho natin? Kasi kung ako Pangulo, bumabagsak ang ratings, so kayo pag-isipay ko kayo dyan. Ayusin nyo, di ba? Ayusin nyo yan. Wala naman masama doon. Pero yung sinasabi, doon siguro sa punto na kailangan mong alisin si Speaker Martin. Yun. Kung kailangan mo pang magtanggal ng Speaker, una, hindi mo na kailangan tanggalin kasi tapos mag-election. Isa pa ba ang makakasiguro magiging Speaker after elections? Hindi naman. Wala tayong assurance doon. Wala kasiguruduhan. Yun na nga. Pero sinasabi natin dito, Jen, may dokumentong lumabas Ayun na nga. Yun ang dinitinay nila, yung dokumento. Yung dokumento, yung memorandum per se. Yes, yung dokumento na yan. Ay, kung ako, Nelson, hindi ko napabubulaanan siguro yan. Yung dokumento. Sabi mo, totoo po yan. Hindi ko na. Mababaya ko na lang. Hindi talaga naman ang gusto natin makabawi ang rating ng Pangulo Hindi, kaya lang kasi, ang punto nila dito, mukhang may gumagawa ng disinformation para magkagulo ang alyansa. Alam mo naman ang leader ngayon tumatayo dyan. Bagamat ang Pangulo, ang talagang nagpasimunong alyansa, nakita mo naman nung nag-meeting sa Malacanang, di ba? Yung pinatawag yung mga gobernador, yung kanilang party coalition, si House Speaker nandun. Oo nga. So kung ang lilitaw balak siyang tanggalin, within the alliance, magkakaroon sila ng conflict. Mag-aaway-away. Pero kasi ako, ang pinupunto ko lang, kung halimbawa, tayo mga opisyalis ng gobyerno, lahat tayo, cabinet secretary, nagpulong-pulong tayo, kasama ang PCO, ano ba gagawin natin para tumaas ulit ang ratings ng Pangulo? Dapat nga nilang gawin yun. Dapat talang gawin yun. Wala akong nakikita masama naman siguro. Hindi nga masama yun. Ang masama dito, may nagkakalat ng maling dokumento. Ng ganung memorandum. Nawala silang ganun namang memorandum. At saka nakadetalye pa kasi. Tsaka ako, so yung memorandum per se, wala yun? Wala. Hindi